Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S shop dito sa Daraga Albay at nasa harapan natin ngayon ang Yamaha Aerox 155 standard version na color blue. At isa ito sa may pinakamabentang kulay ngayon. Ang ganda kasi ng color combination ng color glossy blue at matte blue. Talagang sporty ang kanyang disenyo. Tsaka ang maganda dito sa Yamaha Aerox 155, hindi siya nakakasawang tingnan, 'di ba? Kaya kahit matagal na ang Yamaha Aerox sa market, ang dami pa rin gustong bumili nito. Kasi kapag tiningnan mo siya ng malapitan, talaga may starstruck ka sa forma nito eh. Napakaganda ng forma ng kanyang headlight at ang headlight nito ay naka-LED kaya maliwanag din ang headlight nito. At isa sa nagpapaangas dito ang kanyang DRL o daytime running light. Tapos maganda rin kasi ang pagkakadisenyo dito sa harapan. Patulis ito na parang agila ang kanyang disenyo. At meron lang siyang simpleng decals dito na Mio Aerox na color light blue. Tapos sa kabila naman merong minimalist lang na VVA o variable bulb actuation. Then itong color light blue na guhit. Nandito meron din siyang stripes na color white na decals. Dito sa gitna, meron siyang emblem ng Yamaha. Then ayan, diba? Sa harapang bahagi pa lang ng motor na to, hindi talaga nakakasawang tingnan. Napaka-pogi. Sa mga turn signal lights naman ito, naka-bulb type pa rin. At ang maganda dito sa Aerox na to, meron itong built-in hazard lights na very useful talaga in case of emergency. Lalo na kapag nakahinto ka sa mga alanganing kalsada or madilim walang ilaw. Dahil malalaman agad na nakatigil ka. Then dito sa kanyang side fairings, ayan, matte finish na ang kanyang kulay dito na color dark blue. Isa yan sa nakaka-amaze pagdating sa pagdidisenyo ng Yamaha. Dati kasi 'di ba kapag glossy lang talaga lahat. Pero ngayon pinagko-combine na rin nila ang glossy finish at ang matte finish. At tingnan mo naman, napakagandang pagmasdan, bagay na bagay. Meron siya ditong decals na 155 at nakatuto nito color dark blue and light blue. Tapos dito sa ilalim naman ang nakalagay ay liquid cooled. Then dito sa pinakababa ay Yamaha. Then dito parang 2 layer yung kanyang fairings dahil paputol ang kanyang disenyo dito. Actually design for aerodynamic din ang motor na to. Meron itong mga ventilation para kapag nasa high speed ka, hindi basta-basta maapektuhan ng malakas na hangin ang stability mo. Pagdating sa dashboard nito, naka fully digital display kaya madaling maintindihan ng kanyang mga indicator. Very user friendly at napakagandang tingnan. At bagay na bagay din yung kanyang decals dito na glossy blue. Bumagay siya sa design ng kanyang dashboard. Sa mga switches naman nito, dito ang kanyang menu at ang kanyang high beam and low beam switch, ang signal light switch at ang kanyang busina. Then dito naman sa kabila ang kanyang hazard light switch at ang kanyang electric push start. At isa sa pinagmamalaki ng Yamaha, meron na itong Yamaha Motorcycle Connect. Pwede mo nang i-connect dito ang smartphone mo at makikita mo na ang buong status ng motor mo sa cellphone mo. Yung nga lang maraming nagsasabi na mabilis makalobat ng battery itong Yamaha Motorcycle Connect. At sana magawa na agad ng solusyon ng Yamaha yan para sa mga susunod na ilalabas na Aerox. At dahil standard version ito, ayan, di susi yan at meron itong shutter lock kaya safe na safe kapag magpapark ka sa mga alanganing lugar. Napaka-convenient din kapag magpapagasolina ka dahil nasa harapan lang ang kanyang tangke. Pipindutin mo lang itong fuel then bubukas na siya. Hindi mo na kailangan buksan pang yung puwan mo or tumayo dahil nandyan na siya sa harapan mo. Ang fuel tank capacity nito ay 5.5 liters. At dahil ito ay fuel injected na, matipid ito sa gasolina. Kumukonsumo ito ng 40 km per liter pero depende pa rin sa riding habit mo at sa bigat ng rider. Kaya goods na goods din talaga pang araw-araw at pang long ride. At pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang bore stroke nito ay 58 by 58.7 mm. Ang compression ratio ay 11.6:1. At kagaya ng sabi ko kanina, ito ay fuel injected na. At bukod pa doon, ito ay powered by Bluecore technology at meron pa itong VVA o variable bulb actuation. Ang maximum power nito ay 11.3 kW at 8,000 RPM with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 RPM. At dahil design for sport ang motor na to, maganda ang performance na ito. Maganda din ang stability ng motor na to kaya pagdating sa cornering, hindi ka mag-aalanganin. Malalapad din kasi ang gulong nito eh. Ang sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14 at naka-tubeless ito. So suspension naman ito, naka-telescopic fork sa harapan at naka-dual shock sa likuran. Yun nga lang, pagdating sa preno, isa yan sa cons ng Yamaha Aerox dahil naka-drum brake pa rin ang likurang preno nito. At mas maganda talaga sana kung sa mga susunod na upgrade gawin na rin disc brake ang likuran ng preno ng Yamaha Aerox na ito.
dahil malakas ang performance na to di mas dapat mas malakas din ang stopping power niya. Pagdating naman sa upuan nito, malapad kaya komportable ka talaga dito lalo na sa mahabang biyahe at hindi siya madulas. Tapos magandang tingnan dahil meron siyang white stitches. Then dito meron siya nakalagay na Aerox. Pagdating naman sa kanyang underseat storage, meron itong sukat ng 24.5 liters. Kasya dito ang isang full face helmet. Very convenient yan lalo na kung mahilig kang magdala ng extra helmet at kung hindi man, marami kang mailalagay na gamit dito. Then dito naman nakapwesto ang kanyang battery. Ang stock na battery na ginamit dito ay Yuasa. At dito sa pinakalikod, napakagandang tingnan nitong kanyang emblem dito. Bagay na bagay talaga. At ang taillight nito very compact. Maliit lang yan pero maliwanag dahil naka-LED ang kanyang taillight. Yung mga signal lights niya naman napaka-sporting tingnan, although bulb type pa rin nito. Anyway, dito sa ilalim ang hawakan ng back ride. Ayun, nakatago siya, wala siyang grab bar dito, kaya malinis siyang tingnan. Isa pa sa safety features nito, kapag nakababa ang side stand nito, hindi aandar ang makina. Magandang safety features yan, lalo na sa mga makakalimutin. Kasi delikado nga naman talaga na umaandar ka at nakababa pa ang side stand mo. Pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price ay 124,000 pesos at pwede nyo rin siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment nila dito ay 18,600 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 24 months or 2 years ay 7,358 pesos. Kung 36 months naman or 3 years ay 5,968 pesos. At ayan, meron ka ng Yamaha Aerox 155 standard version na color blue. Ang masasabi ko sa motor na to, napakaganda talaga ng forma, hindi nakakasawang tingnan. At masasabi kong sulit na sulit din ang pera mo dito. Dahil araw-araw kong magiging masaya kapag ganito kapogi ang motor na bubungad sa iyo tuwing umaga, di ba? Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, ano ang masasabi mo dito sa Yamaha Aerox 155 na ito? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow nyo na rin ang aking Facebook page. Ngayon lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.